Hi everyone! So sa video ito, i-share ko sa inyo mga usual na ginagawa ko sa araw-araw. Bilang isang nanay, napaka-busy talaga. Pagkatapos kong magluto, gusto ko namang magkuti-kuti dito sa maliit kong garden. Yun para bang wala talaga sa bokabularyo ko ang maging hindi productive sa buong araw. Dapat meron akong ginagawa. Aside sa pagluluto, mahilig din akong magtanim. Meron tayo ditong tanim na cassava. Dala ko pa to galing sa Mindanao. At miss ko talaga ang mag-harvest ng cassava. So soon, malalaki na sila. Siyempre, alagaan natin ito ng mabuti. Isa din sa mga ehersisyo ko ang pagbunot ng mga damo nito para maging malusog ang mga tanim natin. Isa din tong paraan sa pagtatanggal ng ating stress dahil nag-reconnect ang ating sarili sa Mother Nature. Ewan ko ba bakit talaga napakahilig kong mag-garden or magtanim. Talagang kasiyahan ko na talaga ito. At hindi ako mapapakali kung hindi ko makitang malinis ang aking paligid. Ika nga kung hindi ako nagluluto, ayan, naglilinis ako or nagka-garden ako. Kasi very homebody tayo at hindi tayo mahilig lumakwat siya. Kaya ito na tayo. At party na ito sa pagiging isang full-time mommy. At habang naglilinis ako dito, meron ako nakitang mga sili o hinog na sili, ay hinarvest ko na ito. Dahil kalaunan kakainin din naman ng mga ibon ito. Nilagyan ko na din ito ng pampataba. Yung mga na-decompose sa mga damo, yung ang inilagay ko sa puno nito. At ito na ang nalinis natin sa ating mga cassava. Yung mga damo na binunot natin, nilagay ko lang sa puno nito para ma-decompose at magsilbing fertilizer nito. Meron din akong nabiling pink na guava apple. Regalo ko lang ito sa sarili ko noong birthday ko dahil hindi ako bumili na kung ano man para sa sarili natin. Mga fruit-bearing trees ang binili natin, o diba? Kaligayahan na talaga natin ang magtanim noon pa. Dahil gusto ko talagang mag-harvest ng sarili kong tanim. At ayan, nilinis muna natin ang paligid bago natin hinukay ang lupa para pagtaniman natin ang ating guava apple. Medyo challenging ito dahil napakatigas at mabato ang lupa dito. Kaya ayan, tiyaga na lang talaga para makapagtanim tayo. Dinodocument ko talaga ang pagtanim nito para kapag lumaki na ito at mamunga, malalaman kong paano ko ito itananim at yung hirap natin sa pagbungkal para matanim natin ito. Rewarding din and fulfilling para sa sarili natin ang pagtatanim ng mga puno or kung gulay man. Dahil nakapagbigay tayo ng pagkain sa ating hapagkainan, libre pa, organic na. Siyempre, before natin tinanim, nilagyan mo natin ito ng compost or fertilizer. Saka nilagay na natin ang ating guava apple. Dahan-dahan lang baka maputol yung ugat at mamatay ito. Siyempre, kapag nagtatanim tayo, punuan din natin yan ng pagmamahal para mamunga at maging malusog ito. Ito na, happy tayo dahil natanim na natin ang ating isa sa mga paboritong prutas, ang pink na guava apple. Diniligan natin ito para maging successful ang pagtatanim natin. At yung asawa ko naman, nakabili ito ng danggit. Medyo maliliit lang ito at siyang magluluto dito. Napaka-presko po ang isda na ito at pipituhin niya ito para sa aming hapunan. So ito na, medyo late na tayong kumain dahil busy tayo sa paglilinis at siya din naglilinis din ng mga iba pa namin mga pananim na prutas dito. Kumbaga clearing day po namin ngayon. At ito na, kakain na tayo at ready na. At abangan nyo ang aming susunod na video. Salamat sa panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Mag-ingat kayo palagi. Bye!